sinunod mo kalooban ng Diyos. Ibang way nga lang. Okay lang yun. Basta nakarating. Huwag kayong matakot na mawalan. Tandaan ninyo, ang lahat ay sa inyo kabubuti. Good morning mga kapatid. Mag-aalay muna tayo ng giving of the best. Kaya kapatid. Yung iba siguro, mamaya na sila pagdating nila. Mag-aalay muna tayo ng giving of the best. Kapatid na mo ulit, may microphone kita, di ba? Tag-pray mo yung ano natin. Ang offering natin sa Panginoon. Wala ba? Ikaw, Des. Manalangin tayo mga kapatid. Panginoon, maraming salamat. Patuloy ka namin ang loob ang ating. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa pagbibigyan mo sa akin, Panginoon, sa pagbibigay ng Espiritu. Maraming po yung mga kasunod sa nagreto ko na magbibigay o giving the best para sa proyekto. Pinagpapahala po namin kay Panginoon. Kaya kung mapagpapahala niyo po sa akin, pagkabigyan po ako kayo sa libutan. Ibig namin ipapahal sa inyo. Muli po, Panginoon, patuloy ko sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Okay mga kapatid. Nakikita ng Diyos ang puso. Nalalaman niya nasa ating pag-iisip. Ito isang dakilang araw. Pagkat ito yung revelation sa ating apostol na si Brother Manny. Hindi lahat ng iglesia mayroong ganitong giving of the best. Pero sa iglesia natin, naging revelation to kay Brother Manny. Ngayon, yung pagbibigay natin, ang Diyos ang nakakaalam ng puso at isip natin. Ano yung intention, ano yung quality ng pagbibigay mo. Bakit ka ba nagbibigay? Ano ang paraan ng pagbibigay mo? Ano yung quality? Kasi yung quantity, resulta lang yun ng intention mo at ng kalooban mo. Kasi sinasabi ng Panginoon, nababasa niya ang puso at isip natin. Sabi sa Jeremiah 17. Jeremiah 17:10. Teka. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. So ano ang pananaw mo dito? Kasi kung ano ang tingin mo dito, mahalaga ba sa iyo yung giving of the best? Napaka-importante ba nito? O baliwala sa iyo? Kung baliwala sa iyo, hindi baliwala ka rin sa Diyos. Pero kung ibibigay mo yung talagang the best sa puso mo, kasi ang the best sa puso natin, yung the best mo talaga Ang titignan ng Diyos, yung the best mo Kung the best ba yun sa Diyos? Kasi ang sinasabi ng Diyos, ang the best na pagbibigay, yung nanggagaling sa kusang loob. Yung sarili mong kalooban, hindi napipilitan dahil utos o dahil kailangan. Hindi. Tumitingin siya sa ating puso, ito ba'y sarili mong kalooban? Pinagpasyahan mo ba ito ng sarili mong kalooban? O dahil inutos lang? O dahil na kailangan? Kasi kailangan makita ng Diyos sa puso natin yung talagang pagbibigay mo. Katulad ng sinabi ni Pablo kay Filemon, kung wala siyang pasya, wala akong magagawa. Ang yung pagtanggap o kay Onesimus ay hindi dahil sa kailangan o hindi kusang loob. Basahin natin yun. Sariling kalooban. Filemon 1:12. 14 yata. Filemon 1:14 yata yun. Teka, hindi ko mabuksan yung Bible ko. Dikit-dikit na Ayaw Ayaw.
Philemon 1:14. Dadapuat kung wala kang pasya, ay wala akong magagawang anuman upang ang iyong kabutihan loob ay huwag maging tila sa pangangailangan kundi sa sariling kalooban. Kasi itong si Onesimus, ito yung katulong ni Philemon sa bahay niya ay nagkaroon ng problema, nagka-atraso sa kanya, nakulong. Nung makulong si Onesimus kasama ni Pablo, nung pala may calling si Onesimus, naging Kristiyano, naging anak niya sa loob ng Tanigala o bilangguan. Ngayon sinabi niya kay Philemon, pinababalik ko na sa si Onesimus na unang-una, wala akong pakinabang noong una, pero ngayon may pakinabang ka na. Kapatid ko siya, ipinanganak ko siya sa bilangguan. Pero kung wala kang pasya, wala akong magagawa, sabi ni Philemon. Kailangan sarili mong kalooban, pagpapasya. At gano'n ang pagbibigay na hinahanap ng Diyos sa atin, yung giving of the best, sariling kalooban mo. 2 Corinthians 9:7. Magbigay ang bawat isa sa inyo sa ipinasya ng kanyang puso. So yun ang tinitignan ng Diyos, yung intention mo. Yung quality ng pagbibigay mo, hindi titignan ng Diyos kung marami kang binigay o kukunti eh. Ang tinitignan ng Diyos, ano yung intention ng pagbibigay mo? Kung saan loob ba yan? Sarili ko bang kalooban? Maligaya ka bang ginagawa yan? Ipinatatalo mo. Okay lang mawalan ako ng pera. Pasunod ko lang ang Diyos ko. Kasi kung ganun yung kalooban mo, matindi yung kalooban mo ng pagbibigay, ay mas matindi ang Diyos sa iyo. Ayon sa panukat na isusukat mo, doon ka susukatin. Kaya lahat ng ibibigay natin, the best to eh. Kasi yan ang the best mo eh. So i-honor ng Diyos yun, the best mo yan, sige. Susukatin ko yung the best mo, bibigyan kita ayon sa the best mo. So ang hinahanap ng Diyos sa atin, yung pusang loob eh. Kasi yung pusang loob, nandun yung free willing ng pagbibigay, hindi dahil iniutos o dahil kailangan, kundi kalooban mo talaga na pagpalain ng Diyos. Kalooban mo na ibigay sa Diyos ang pinakamahalaga sa tingin mo, pinaka-the best sa iyo. Kasi kung ang tingin mo sa sarili mo, the best yun, edi the best yun. Hindi naman sasabihin ng Diyos na hindi the best yan. The best nga sa iyo yan eh. Ay di sige, yan ang the best mo. Susukatin ko yung the best mo. Ibibigay ko yung the best mo, ayon sa sukat mo. Kaya, we must be worthy, sabi ng 2 Timothy 2:15. May nagkakaroon. Saan ba yun? Ray, SOS. Ibang microphone. 2 Timothy 2:15. Pagsikapin mo humarap na subok sa Diyos. So, we must be worthy. Patunayan na ang ginagawa mo yan, the best sa Diyos yan. Subok ka, matibay, matatag. Excuse me. Kailangan ng S, nang gugulo yung microphone, Ray. Kaya mo ako ng ibang microphone. Di ba din soundproof ba yung lugar na yun? Di ba marinig? Ayun, no, naglalabo na. Ako, ayun, tumutunog ng kanya. Naglolobat na, oh. Hello. Parang puwasan na dito. Oo, mas maganda yung ano eh. 2 Corinthians 9:7. Magbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa ipinasya ng puso. Huwag mabigat sa loob o yung nanghihinayang ka. Sabi nga ng message kanya, huwag kayong matakot mawalan. Di biro. Kasi pag nakita ng Diyos yung pananampalataya mo, yung intention mo, yung quality ng pagbibigay mo, you cannot out-generous lang. Grabe itong taong ibibigay sa'yo. Kasi yan ang batayan ng Diyos, yung pananampalataya. Ano yung pananampalataya mo dito? Ito bang ginagawa natin ito eh? Baliwala.
O revelation to ng Panginoon kay Brother Manny. Dito ka susukatin sa buong taon mo. Ano yung ginawa? Kasi buong taon eh. Once a year lang to eh. Ano ginawa mo dun sa once a year na yun? Minsan lang hinihingi ng Diyos yung the best mo. Naibigay mo ba yung the best? Sarili mong kalooban, maligaya ka, mawalan, maagawan, masunod mo lang ang Diyos. Kaya nga ayan ang message kanina eh. Huwag kayo matakot mawalan. Kasi ang source mo langit eh. Ang Diyos eh, nasa langit. Ang bangko natin, ang Diyos eh. Nauubusan ba ng pera ang Diyos? Hindi. Wala nga siyang pera eh. Bakit? Ba kailangan ba ng Diyos ang pera? Ang nasa Kanya, kasaganaan. Ibibigay sa iyo kasaganaan. Kung matututunan mong magbigay ng mabuti. Cheerful giver, sabi dito eh. Magbigay ang bawat isa sa inyo sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng bagay sa inyo sumagana upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipat-sagana sa bawat mabuting gawa gaya ng natutulag. Siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha ang kanyang katwiran mananaliti patpailan. Ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pinakapagkain, magbibigay at magpaparami ng hindi upang ihasik at magdaragdag ng buga ng inyong katwiran. So nasa iyong pananampalataya eh. Yung puso mo, kasi nga nababasa ng Diyos puso mo eh. Alam niya nasa puso at isip niya eh. Kung ito bang pagbibigay mo ito, baliwala ba to? Para sa iyo, ano lang yan, baliwala? Ako eh, nakakaawa ka kung gano'n. Eh, revelation yan eh. Bakit naglagay pa ng apostol ng Panginoon kung wala kang ibibigay na kapahayagan? Kaya nga mapaalala ang iglesia to, may kapahayagan ng Panginoon. Walang ganito sa ibang, maghanap kayo kung mayroong his offering o best offering. Wala kang makikita yun sa iba. Kasi dati ito ginagawa natin once a year to doon sa paras. Itong giving of the buong iglesia pa noon. Eh ngayon, nung binigay na ni Brother Manny pamumuno sa mga bishop, kayo na gagawa ng giving of the best nyo. Kaya ito rin yung parang pagtitipon ng buong iglesia. Eh ito na yung buong iglesia natin eh. Mga labi. Kaya tignan mo sarili mo. Talaga bang naibigay mo sa sariling kalooban? Masaya ka ba? Sabi sa Hebrews 10:34. Sapagkat kayo'y nahahabag sa mga tanikala at tinanggap nyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Tinanggap mo ng buong galak ang pagkaagaw ng iyong pag-aari. Sabi ng message, huwag kayong matakot mawalan. Kasi inaagaw yung pag-aari mo ngayon eh. Yung pag-aagaw, ibig sabihin, ibibigay mo na lang ng kusa. At ang Diyos ang makakataho ng isip at puso ko kung tunay niya pagbibigay mo. Kung ano yung panukat na isinukat mo, yun ang susukat sa iyo. Kaya napakahalaga talaga ng pagbibigay na nagmumula sa puso. Kasi minsan lang to eh. Once a year lang to, hindi naman to uulitin eh. Pagkatapos nito, another year na naman to uulit eh. So ano yung ginawa mong pagsunod? Yun ang tinitingnan ng Diyos, yung quality. Ano ba quality ng pagbibigay mo? Baliwala ba sa iyo? O gustong-gusto mo talagang bigyan ng kaluguran ng Diyos, ibibigay mo the best mo. Yung ayaw sa iyo, the best, pinahibigay mo. So ang panukat ng Diyos, ikaw ang sinusukat eh. Ano yung the best mo? Di sige, the best yan. Hindi naman sasabihin ng Diyos, hindi the best yan eh. Kasi sabi mo, the best yan. O di sige, the best yan. So yung the best na yan, doon ko susukatin ngayon ang ibibigay ko sa iyo. Sa panukat na sinusukat mo, doon kita susukatin. Kaya nga, may mga revelation. Prophetic ministry ang iglesia nito, itinatag to through revelation. Kaya nga, napakahalaga kapag kaya nga ginawang Apostles' Creed. Ibig sabihin ng creed, pananampalatayang imperative. Hindi pwedeng hindi susundin. Yung mga ibinigay na aral ng Panginoong Jesus kay Brother Manny, bilang apostol, mananatili tayo sa aral ng apostol. Hanggang sa bumaba ang Panginoong Jesus at ayon sa panukat na isinusukat mo, ito ang susukatin. Kaya napakahalaga ng pagsunod ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi kapag kusang loob, sabi sa Isaiah 1:19,
Kung kayo'y magkusa at magmasunurin, kayo'y magsisigain ng buti ng lupain. Yung pagpapala ng lupain, pagpapala ng Diyos sa iglesia, magiging masagana ka kung ikaw ay magkusang loob at masunurin. So yung binasa ko sa inyo, na ayon sa panukat at sinusukat mo, doon ka susukatin. Kasi nakikita nga ng Diyos ang puso. Hindi ka naman makakakubli sa Diyos. Paano pagkubli gagawin mo? Ang puso mo tinitignan ng Diyos. Binabasa niya yung puso't isip mo at magbibigay siya ayon sa tinakbo ng puso't isip mo. Ayon sa intention mo, ayon sa quality ng pagbibigay mo, doon ka bibigyan ng Diyos. Kaya sabi niya, magbigay ang bawat isa na ipinas siya ng kanyang puso. Kaya sabi ni Pablo kay Pilimon Pilimon, kung wala kang pasya, wala kang magagawa. Upang ang pagkabutihan loob mo ay maging hindi sa pangangailangan o sa pilitan lang, kundi sarili mong kalooban. 2 Corinthians 9:7, nagbigay ang bawal sa ayon sa ipinas siya ng kanyang puso na nagagalak siya magbigay. Yun ang ninanasis ng Diyos sa atin eh. Hindi yung dahil ang dami mong binigay, hindi naman yun ang batayan eh. Ang batayan ng Diyos, yung nagbigay, yung widow. Diba, nagbigay yung ng offering, sabi ng Panginoong Hesus, yung widow ang nagbigay ng pinaka-the best offering. Bakit? Sapagkat yung ibinigay niya, sarili niya na yun eh. Yun na yung tinatangkilik niya, ibinigay pa niya. Kasi luluwalhatiin mo ng Diyos na iyong tinatangkilik. Kaya sabi niya, yung mga nagbigay ng iba, maraming pera eh. Ang ibinigay lang nila, yung sobra sa kanila. Ang kita ng Panginoon, hindi sobra yung pangangailangan na yun eh. Para sa kanya yun, binigay pa niya. Ganun ang matinding pananampalataya. Para sa iyo na, binibigay mo pa. Imbis nakakain ka, ibibigay mo na lang sa anak mo. Di ba, nakakita ka ng pulubi, imbis nakakainin mo yung hamburger mo, bibigay mo sa pulubi. Ganun ang pagbibigay na nais ng Diyos eh. Hindi ka makasarili. Para sa iba lagi. At ang hinahanap mo, kaluwalhatian ng Diyos, hindi kaluwalhatian mo. Kaya malalaman mo kung tunay kang Kristiyano eh. Yung sa ipinagpapasya mo. Kaya nga, siya sa atin ang bawal sa ang kanyang sarili. Ano ang motibo mo? Ano ang intention mo? Ano yung quality ng pagbibigay mo? Lahat ng bagay. Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung pagtugon sa utos ng Diyos. Paano? Ano quality ng pagsunod mo? Sumusunod ka na ba dahil utos? O sumusunod ka dahil mahal na mahal mo ang Diyos? Parang sa ganito, halimbawa, anak ka, may magulang ka, sumusunod ka sa magulang mo pag nag-utos. Bakit? Dahil magulang mo siya, nag-uutos, o dahil mahal mo siya? Hindi mo siya bibiguin kasi mahal mo siya. Ganun tayo, hindi mo bibiguin ng Diyos. Luluwalhatiin mo siya kasi mahal na tayo. At nung mahalin na tayo, pwede na tayo magmahal. So yung ibabalik mong pagmamahal sa Diyos, you cannot out-generous God. Pag nagbigay ka ng, halimbawa, nagbigay ka ng isang buto ng mais, sa Diyos, napaka-konti nun. Pagtubo nun, patutubuhin ng Diyos yung isang buto na yun. Ilang puno yung ibibigay ng Diyos sa iyo. Ganun ang Diyos natin eh. Ayon sa sukat ng pananampalataya, doon ka susukatin. Ayon sa ipinasya ng puso mo, doon magbibigay ang Diyos. Ayon sa ginawa ng tao. Kaya lahat ng gagawin, tingnan mo, the best ba to? Colossians 3:23 ba to? Basahin natin. Ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso. Naggaya sa Panginoon at hindi sa mga tao. So ang gagawin mong ito, hindi sa mga tao, sa Diyos mo ito ginagawa eh. Nag-aalay tayo ito sa high priest natin sa langit. Kasi nung araw, ang high priest nung araw, meron siyang 1 year of atonement. Para linisin ang lahat ng kasalanan ng Israel. Siya lang pumapasok doon sa Holy of the Holies. Nung mamatay ang Panginoon Diyos, biniyak na yung tabig na yun eh. Wala nang tabig doon, makakapasok na tayo sa Holy of the Holies dahil si Kristo na ang ating Panginoon. Siya ang ating high priest. Kaya ang lahat ng binibigay natin, mga ikaputando, binibigay natin sa high priest. Hindi sa tao. Sa Diyos lahat yun. Kaya kita ng Diyos eh. Kapag ikaw ay, itong taon na to, pag sumagana at napagpala ka sa lahat ng bagay, ibig sabihin, the best ang maging buhay mo. The best yung naibigay mo offering, the best yung pagsunod mo.
Kasi ayon sa ginawa mo, doon gagawin sa iyo. Eh. Yun ang batayan lagi na yun. Ano yung ginawa mo? Yun din ang gagawin sa iyo. Kung ano ang palukat na isinusukat mo, yun ay susukat sa iyo. Kaya lahat ng pagbibigay natin ngayon, the best yan. The best offering mo yan. Itinuturin ng Diyos, the best din yan. Kaya papalitan niya ng the best mo. Kung ano yung the best mo, susukatin ng Diyos. Alam niya kung paano niya susukatin yun. Siya yung Diyos eh. So bibigyan na rin ng the best, ayon sa the best mo mga kapatid. So lahat ng gagawin natin pagsunod, see to it na ginagawa natin sa Panginoon. Do it in the glory of God. Kung ikaw ay kumakain o umiinom, gawin mo ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. In Jesus' name mga kapatid. Amen. Lahat ay may solusyon. Kung wala na, ibigay ninyo sa akin. matrebol. Marami itong aking hatian at pagtitiis sa inyong mararanasan. Kung ako'y nasa sa inyo, kayo'y kayo magiging tagumpay. At lagi ninyong tignan kung kayo nakatayo pa sa aking harapan. Amen. Good morning sa inyo lahat mga kapatid. Katulad ng message ng mga prophet ngayon, yun din ang confirmation mga kapatid ng message ni Lord sa atin. We will pass through the fire, baptism of fire. Kung ano ang nagganap sa Panginoong Yesus, kung anong proseso ang dinaanan ng Panginoong Yesus, kalooban ng Ama yun. Lahat ng pinagdaanan ng Panginoong Yesus, pagdadaanan ng katawan. Kung ano ang naganap sa ulo, magaganap sa katawan. Ang Panginoong Yesus, nang utusan ng Ama, magpabautismo kay John the Baptist, napasakop siya sa otoridad ni John the Baptist. Nagkaroon ng water baptism si Kristo, tapos binaptize siya ng Holy Spirit. Bumaba sa kanya yung kalapate, ang Espiritu Santo na naan sa kanya, at nung ibautismo siya sa Espiritu, dinala siya sa ilang upang tuksohin ng Diablo. At nakapasa ang Panginoong Yesus sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga tukso. Ganon din tayo. Kung paano nagtagumpay ang Panginoong Yesus, tagumpay din tayo. Pero dadaanan natin ang bautismo ng apoy. Kung ano dinaanan ng lahat ng tanunukso, lahat ng temptation, ginawa niya sa karasahan niya, puro pansanlibutan eh. Provision, pagkain, protection, para sa health, tapos kapangyarihan, kayamanan. Yan ang dinaanan ng Panginoong Yesus. Natukso ni Satanas. Nakalusot ang Panginoong Yesus, tagumpay siya. Ganon din tayo. Lahat lang ng anak ng Diyos ang babautismuhan sa tubig, babautismuhan sa Espiritu, at babautismuhan sa apoy. Pag hindi anak ng Diyos, hindi dadaan doon. Kasi yun ang dinaanan ng Panginoong Yesus. Hindi ang dadaanan natin, sabi ng Bible. Matthew 3:12. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay, at lilinisin niyang lubos ang kanyang diikan, at titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan, dadagwat ang dayami susuluhin sa apoy na hindi mapapatay. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig. Sa pagsisisi, dadagwat ang dumarating sa hulihan ko'y lalong makapangyarihan. Si John the Baptist nagsasalita dito. Lalong makapangyarihan sa akin na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang panyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. So walang makakaligtas sa bautismo ng apoy. Kung anak ka ng Diyos. Kasi kung hindi ka anak ng Diyos, ba't ka susubukan? Eh, subukan na eh. Yung mga anak ng Diyos, kaya susubukan para makagawa ng pagtitiis at maging banal, maging ganap. So yun ang purpose ng Ama. Bakit pinatadaan tayo sa bautismo sa apoy? Kailangan daanan natin yun. Kasi kung hindi dadaanan, hindi gagawa ng mahabang pagtitiis. Sabi sa James 1. Kasi kailangan dumaan tayo sa proseso ng regeneration. May proseso ang salvation.
Kaya ito sinasabi ng Panginoon. James 1:2-4. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo nahuhulog sa sari-saring mga tukso. Yaman nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At ang inyong pabayaan na ang pagtitiis magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Perfect. Gagawa tayo ng sakdal na gawa. Ano gagawin natin? Gawa ng Diyos. Paano natin magagawa ang gawa ng Diyos? Sabi ng mga Israelita, paano namin magagawa ang gawa ng Diyos? Panampalatayaan ninyo yung kanyang isinugo. At ang pananampalataya sa Panginoong Hesus, pamumuhay sa pananampalataya. Kaya ibinigay yung espiritu ng pananampalataya sa mga anak ng Diyos. Pag hindi ka anak ng Diyos, wala kang pananampalataya. Ang nasa iyo, puro-puro, opinion, haka-haka, idea, philosophy ng tao. Kasi ang bibigyan lang ng Ama ng tunay na espiritu ng pananampalataya, yung mga anak niya, para masigurado kaligtasan. Kaya nga sinigurado na ng Diyos ang kaligtasan, sabi sa Romans 8. Sureball na ang kaligtasan. Kaya sinureball ng Ama ang kaligtasan kasi nakilala na tayo ng una pa. Yung unang kanyang nakilala pa ay tinawag naman niya. Yung tinawag naman niya, pinawalang sala niya. Yung pinawalang sala niya naman, ginurorify niya. Basahin natin yun. Romans 8:29. Sapagkat yung mga nauna pa ay kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. So, predestined na tayo. Maging katulad ng larawan ng kanyang anak. So, kung paano ang dinaanan ng Panginoong Hesus, yun din ang dadaanan natin. Kasi yun ang plano ng Ama eh. Maging katulad tayo ng larawan ng Panginoong Hesus. Kaya dumaan siya sa baptism ng tubig, baptism of the Holy Spirit, baptism of fire. Nagtagumpay ang Panginoong Hesus, tagumpay din tayo. Marami tayong kapighatian dito sa lupa. Marami tayong tiisin. Pero iniligtas tayo ng Diyos sa lahat ng iyon. Kasi walang tukso na ibinigay ng Diyos sa atin na hindi natin kaya. Naglaan din siya ng paraan ng pag-iilag. Kaya tagumpay. Sapagkat yung mga unang kanyang nakilala, itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ang pinagpapala ng Diyos, mga panganay. Kaya mo yung panganay ng Egypt, pinatay niya. Pero yung panganay ng Israel, pinagpala niya. Kaya lahat ng mga panganay, pinagpala, lalo yung male womb opener. Kung ang panganay lalaki, holy to God yun. Sa kanya yun. Kasi sa kanya yung lahat ng firstborn ng Israel. Sapagkat yung mga itinalaga naman niya, kanyang tinawag naman. At ang tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang inaring ganap naman, niluwalhati din naman niya. So past tense na, tapos na. Nung makita ng Ama na tayo mga anak niya, inihanda na ang ating lalakaran sa umpisa pa lang. Kasi ang tao, gumagawa siya ng mga plano sa buhay. Pero ang Diyos na nagtutuwid. Kaya sinubaybayan na tayo ng Ama sa simula pa lang. Fetus ka pa lang, sperm cell ka pa lang. Nasubaybayan ka na ng Ama. Hanggang sa dumating ang time na manampalataya ka, nang dumating na yung time na yun, na kailangan ka ng tawagin, ito na tayo. So, justified ang ating spirit. Pero kailangan ang espiritu, kaluluwa at katawan ay datang banal pagdating ni Kristo. Kaya ipipreserve ng Diyos ang ating kaluluwa at katawan. Yung katawan, hindi nare-repair yan. I-glorify lang yan, papalitan. Pero yung kaluluwa, magkakaroon ng, ng tinatawag na pagbabagong likha. Ang unang babaguhin sa atin, pag-iisip. Pag hindi nagbago ang pag-iisip ng isang tao, hindi mababago ang buhay niya. Hindi makakasunod ang katawan. Bakit? Kung ano yung sinasabi ng isip, gagawa ang katawan eh. Kaya yung katawan, instrumento lang yun ng Diyos. Kaya yan ang templo ng banal na Espiritu. Kaya pag-ingatan niyo yung katawan. Pagkat yung katawan, dyan nananahan ng Espiritu Santo, dyan nananahan ng kaluluwa at Espiritu mo.
So, kailangan po dumaan tayo sa proseso. At pag dumaan sa proseso, mapakabigat na dadaan ng bautismo sa apoy. Alam niyo yung gold, maraming impurities yan eh. Ang impurities ng gold, yung mga chemical na kasama niya, na mga metal din. Kasi nung magkaroon ng weathering, nagkaroon ng paggawa ang earth ng mga diamonds, ng ginto, sa mga ginto may humahawang impurities yun eh. Katulad ng zinc, ng lead, ng copper, ng silver. Ngayon, ang gagawin niya para lumabas ang pagkaginto, dadaan sa apoy. Ganon din tayo. Para lumabas ang pagkaginto na, ang dami nating impurities. Nahahawa tayo sa mundo. Ganon din yung gold eh. Nahahawa siya sa impurities ng mga metal sa mundo, sa earth. Kaya ang gagawin ng apoy, aalisin yung impurities. Aalisin yung lead, yung zinc, yung copper. Ang pinakamadaling maalis dyan yung zinc, kaya yung lead. 300 degrees centigrade lang, tunaw na yun eh. Ang mahirap alasin, alam nyo, yung copper, tsaka silver. Kasi umaabot ka lang, 1,000 degrees centigrade din yun eh, para maalis mo yun eh. Pero ang gold, pinakamataas yun, 1,069 degrees centigrade para matunaw mo ang gold. Ang gagawin ng Diyos, consuming fire lang. Parang yung burning bush. Nagsisilab yung bush, pero hindi nasusunog yung bush. Nananatili. Ganon din tayo eh. Ang aalisin lang sa atin ng apoy, impurities. Para malantad ang pataginto. Kasi mas mahalaga yung kaligtasan natin kaysa sa ginto, sabi sa 1 Peter 1:5. Na 1 Peter 5:6 na sa kapangyarihan ng Diyos ay iningatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahahanda upang ihayag sa huling panahon. Na ito ang inyong totoong itinagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan, pinalumbay kayo ng muling pagsubok. Kaya yun ang message kanina, dadaan sa kahirapan. Mulit-muling pagsubok. Pero matatag tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo pababayaan kailanman. Mananatili tayo matatag at matibay. Ang Diyos na magpapatibay, magpapatibay. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, masusumpungan ito sa ikapupuri, ikaluluwalhati at karangalan sa pagkahayag ng Panginoong Jesucristo. Kasi kailangan dumaan tayo dun eh. Para pagbaba ng Panginoong Hesus, banal na tayo. Walang bahid dungis na iglesia. Iaalay tayo ng Panginoong Hesus sa Ama. At malapit na yan. Nagsimula na nga katulad ng Diyos sa iglesia. Judgment begins in the house of God. Sabi doon sa Matthew 3. Nandun na yung palakol eh. Hihiwalay na yung mga Matthew 3:11. Matthew 3:10. At ngayon ay nakalagay na ang palakol. Sa ugat ng mga punong kahoy, ang bawat punong kahoy na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol, inihahagi sa apoy. So yung mga dating kasamahan natin na hindi nagbunga ng mabuti, masama, binubunot ng Diyos. Kaya nilinis ang buong iglesia. Nagsimula tayo sa CHCCP. Nilinis yung CHCCP. Pumunta sa LCJ Mini, nilinis yung LCJ Mini, ACLJ na tayo ngayon. Hanggang 3 lang yan. Wala nang susunod ka. Iba na lalabas to kapag So tayo, mapalad tayo. Bakit? Yung dinaanan ng Panginoong Hesus, dinaanan natin, hindi tayo pinabayaan. Bakit? Mga anak tayo. Kaya sabi sa John 16:33, ganito. Ang mga bagay na ito'y sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan, mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan nyo ang loob, dinaig ko na ang sanlibutan. So dito daw sa earth, maraming kapighatian. At usually, ang kapighatian natin, alam nyo, yung wala kang ginagawang masama, inuusig ka, tas may sakit.
Kaya huwag kayong magtaka kung bakit tayo nagkakasakit. Yung sakit na yan, paraan ng Diyos yan para magawa mo, magkaroon ka ng kasakdalan. Magkaroon ng pagtitiis. Kasi kung wala kang sakit, paano mo titiisin yung isang bagay? Titiisin, pero hindi ka mamamatay. May kasabi ang Diyos, hindi ko kaloobang alisin sila kung hindi alagaan sila at iligtas sa masama. So ang gagawin lang natin, mananatili tayo sa pananampalataya. Kasi hindi tayo makakaiwas sa kapighatian. Sabi sa Acts 14:22. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad. Ito si Pedro. Si Pedro na hulo sa Israel sa mga apostol ng Israel At inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian, marami na nga, mga pa Talagang kumpirmado, ang dami nating kapighatian. Kailangan tayong magsipasok sa kaharian ng Diyos. So hindi pwedeng umakyat ang Panginoong Hesus sa langit, maupo sa kanan na hindi niya natapos. Consumatumes. Natapos niya lahat hanggang kamatayan niya sa krus. Tapos lahat. Di ba sabi niya nga, dumaan siya sa amin, sa cup, sabi niya, nakita niya yung paghihirap na lada. Sabi niya, pwede ba? Huwag na to. Pero hindi, Ama, yung kalooban mo. Ganon din tayo. Yung ininom na cup ng Panginoong Hesus ng suffering, hindi ng cup na iinuman natin. Pero sabihin din natin yung sinabi ng Panginoon, not my will, but the will of the Father. Ama, titiisin ko ang lahat. Ang kalooban mo ang maghari sa akin. Magpakatatag tayo. Sabi sa 1 Corinthians 15:58. Basahin din natin ang 57 kasi napakahalaga nito. Therefore, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So nagtagumpay na daw tayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At sabi niya, cheer up. Iniiwan ko sa inyo kapayapaan. Nagtagumpay ako, tagumpay kayo kahit napakaraming kapighatian. Sabi sa Psalm, napakaraming kapighatian na matuwid. Ngunit ililigtas sila ng Diyos sa lahat ng iyon. So sige, anong kapighatian dinaanan nyo na hindi kayo nakalusot? Merong time na parang hindi ka makakalusot, pero nakalusot. Di ba? Kasi dadaan talaga tayo, hindi pwedeng hindi dadaan eh. Ito yung 58. Kaya nga mga kapatid ko minamahal, kayo'y magsipatan. Huwag makilos na lagi sumasagana sa gawa ng Panginoon. Saan tayo sasagana? Sa gawa ng Panginoon. Ano yung gawa ng Panginoon? Panampalatayaan mo'y sinugo. Kaya nga nananampalataya tayo sa Panginoong Hesus, siya ang apostol ng Diyos. Nananampalataya tayo kay Brother Man, siya ang apostol ni Kristo. Nananampalataya tayo sa ating lahat na isinugo tayo ng Diyos. Tayo ang mga anak niya. At tatapusin natin ang landasing ito. Consumatumes. Kailangan matapos. Kasi ang nangyari sa Israel sa Deuteronomy 8:2, ganito eh. Ang nakapasok sa Kanaan eh, yung mga inalalayan ni Joshua na lang eh. Yung mga matatandang mga sinaunang mga first generation, pinagkakain ng lupa eh, kinagat ng mga ulupong eh. Di ba ganyan din na nangyari sa iglesia natin? Yung mga firstborn natin dito, nakamatay ng lahat. Sumunod, yung iba, mga suwail, kinain ng lupa. Mga nagrebelde, natunglaw ng mga ahas. Pero yung nalabi, si Joshua na ngayon ang ginamit ng Diyos. Joshua is Yesue. God saves. God saved the Savior. Kaya yung Jesus the Savior. Si Joshua, Jesus din ang ginawa niya. Iniligtas niya ang Israel papuntang promised land eh. Ang promised land natin, langit eh. Parang ganun din ang ginawa eh. Ito sabi sa 8, sinubukan eh. Kaya merong bautismo pa noong panahon sa Israel. Ito sabi,
Umpisahan natin ang 1. Ang lahat ng utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay inyong isasagawa upang kayo mabuhay at dumami at inyong pasukin at ariin ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang. Inyong alalahanin ang buong paraan na ipinagdubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanya mapagkumbaba ka at subukan ka at maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin o hindi ang utos ng Diyos. Kaya dumadaan tayo sa baptismo para malaman mo kung ikaw ay susunod talaga sa Diyos at malaman mo anak ka pala ng Diyos. Kasi kung hindi ka susunod sa utos ng Diyos at dadaan ka sa apoy, ay hindi ka anak ng Diyos. Kaya pinagsusuri tayo. Sabi sa Galatians 6:3. Sis 3-4. Sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may kabuluhan, bagamat siya'y walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang ginagaya niya. So wala kang kabuluhan pag wala sa iyo Espiritu Santo. Kasi ang gumagawa sa atin Diyos, hindi tayo. Kaya isinugo Espiritu Santo para manahan sa atin. Binautismo tayo sa Espiritu Santo para pagdaan natin sa apoy, tagumpay tayo. Kaya nga, dumadaan na tayo sa apoy ngayon, papunta sa langit. Suriin mo sarili mo. Ngunit siya sa atin ang bawat isa ang kanyang sariling gawa. Tignan mo kung ang gawa mo, gawa ba ng Panginoon? Galatians 2:20 na ba? O ikaw pa rin yung dati? Yung Galatians 2:20 ang ikinabubuhay ko ngayon sa lamang, pananampalataya. At ang pananampalataya ito sa Panginoong Jesus ang sinugo ng Ama. So yun na ba yung buhay mo ngayon? Araw-araw ba? Idinideclare mo ba araw-araw ang faith mo? Kasi faith cometh after hearing and hearing the word of truth of God. So kailangan i-declare mo sa sarili mo, Ama, tulungan mo ako, anak mo ko ang Diyos. Susund ako sa lahat ng gusto mo, huwag mo kong mababayaan. I-guide ako ng Espiritu Santo sa puntang langit. Siya sa atin ng kanyang sarili lamang upang magkaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili at hindi tungkol sa iba. So magkaroon ka ng kapurihan. Praise yourself. Reward yourself. Pag nandun talagang naghihirap ka, nagsusumikap ka sumunod, alam mo talagang sumusunod, nagpapahirap ka, reward yourself. Papurihan mo sarili mo, huwag iba. Huwag mong siyasatin ng iba. Pag siniyasat mo yung iba, dami mong makikita. Siyasatin mo yung sarili mo, baka nga wala ka pang makita kasi self-righteous ka. Ipasiyasat mo sa Diyos ang sarili mo. Magpasiyasat ka sa Diyos para maalaman mo talaga ikaw ay tunay. Kasi gagawa ang Panginoon sa iyo na siya ang gagawa ng pagtutuwid sa buhay mo. Sabi sa Proverbs 16:9. Ang puso ng tao ay kumakarga ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang magtutuwid ng kanyang mga landas. So ang tao daw kumakarga ng kanyang lakad, nagpaplano sa buhay. Ngayon habang nagpaplano tayo sa buhay, kung may mali doon, kumuha na ka ng Diyos, itutuwid yun. At isusulat lahat yun sa aklat ng Book of Remembrance. Ang lahat ng gawa ng Panginoon isusulat sa aklat ng Book of Remembrance, sa Book of Life. Kaya lahat ng gawa natin nakasulat dun eh. Bawat araw na ginawa ng Diyos sa atin, unbeliever pa lang tayo, nakasulat na lahat yun. He is the Alpha and the Omega. He is the first and the last. He is the author and the finisher of our faith. Ang lakas ng echo. Sabi sa Job 5:17.
Narito, maginhawa ang tao na sinasaway ng Diyos. Kaya't huwag mong walang kabuluhan ang pagsaway ng makapangyarihan sa lahat. So yung mga plano natin, itutuwid ng Diyos. So sasawayin ka. So magala ka pag ikaw itinutuwid ng Diyos, anak ka. Kaya huwag kang malungkot dahil napakaraming pagsubok dumadaan sa buhay mo. Ikagalak mo yun kasi karamay ka sa hirap ni Kristo. 1 Peter 4:12. Kaya pag marami kang palpak, maraming frustration, mas maganda yun. Bakit? Mas marami kang matututunan, mas marami kang maaayos sa buhay. Kasi kung self-righteous ka, wala ka nakikita mali sa buhay mo, self-righteous ka. E saan ka pupunta? Palalo ka. So magpakumbaba tayo sa Diyos upang sa kapanahonan itatas niya tayo. Sabi sa 1 Peter 4:12, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring nangyayari sa inyo hindi karaniwang bagay. So nakakapagtaka, wala ka namang ginagawa masama sa opisina. Bakit galit na galit sa iyo yung mga tao sa paligid? Wala ka namang ginagawa masama sa kapitbahay, di ka nga nakidyan, nasa bahay ka lang nga lagi. Bakit kung pagchismisan ka, gano'n na lang? Bakit ang persecution na... huwag ka nga magtaka, sabi ng Diyos eh. Dito sa mundo, maraming kabigatian. Pero magala kayo, tagumpay ako, tagumpay din kayo. He that is in you is greater than he that is in the world. Kundi kayo magalak sapagkat kayo karamay sa mga hirap ni Kristo. Upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian ay magalak kayo na malapis sa ila. So mahayagin. Sabi sa Romans 8:17. At sa mga anak ay mga tagapagmana nga, kasama ang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo luwalhati namang kasama niya. Kapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahon ito hindi karapat-dapat itumba sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin. So napakatindi nung inihahanda ng Diyos sa atin. Sino yung makakalusot? Napakatindi. Sabi ka nga, uncomparable eh. Pagdating sa langit, puro surprise yun. Bakit? Hindi ipinalam sa atin ngayon eh. Mas maganda yung surprise. Mabibigha ka talaga. Talagang antindi. Yung goosebump mo matindi. Talagang kikilabutan ka ng todo. Grabing glorification na ibibigay ng Diyos sa atin. Kaya kailangan i-glorify yung body. Kasi yung glory of God, hindi pwedeng tagalan nyo ng hindi glorified body. Mamamatay. Kaya ang gagawin ng Diyos, i-glorify body tayo para pag nakita na natin ang Ama, grabing glorification ng Ama. Walang makapag-describe sa Ama kung ano ng Ama eh. Para lang itong nagniningning na ginto. Daya mo, nagniningning lang siya. Pero pagdating sa langit, makikita na natin ang mukhaan ng Diyos. Katulad ng mga anghel na nakikita nila ang mukha ng Ama sa langit. Araw-araw kasama nila. Kaya ako nagtataka, bakit ito si Lucifer na full of wisdom, tanga. Full of, pinili mo nakikita niya ang mukha ng Ama, ng Espiritu Santo. Tapos, inihanda pa sa kanya yung director ng worship sa langit. Ngayon, wala na. Wala na. Ungas siya. Nagtakatanga-tanga siya. Yun ang full of wisdom na nagtakatanga-tanga. Buti si Solomon, na full of wisdom din. Pero nagsisi. Kasi si Satanas, hindi na pwedeng magsisi. Wala nang kapatawaran ng ginawa niya eh. Deliberate foul. Intentional. Kilala niya ang Ama eh. Ang Espiritu Santo, si Jesus Christ. Kilala niya eh. Alam niya lahat eh. Kaya sabi sa Bible, ang mga anghel ng Diyos nakakaalam ng lahat ng mga bagay dito sa lupa. Sa lupa lang. Sa langit, hindi. Kulang ang kaalaman nila. Pero yung mga anghel na yan, alam nila eh. Nagsisigawan nga sila nung creation, di ba? So, kaya hindi na pinatawad ng Ama ang lahat na nagkasalang anghel. Walang kapatawaran dahil tayo tao, galing tayo sa alikabok. At ang alikabok galing sa earth. Kaya yung impurities ng earth dumadapo sa atin. Kaya sabi, maglinisan kayo ng mga paa. Dahil nasa mundo pa tayo eh.
Nabubuhay pa tayo sa mundo rito. Mahahawa tayo sa alikabok ng mundo. Maraming impurities, katulad ng gold. Bago makuha ang gold, ninimina yan sa mga ilog, sa mga baki. O kaya yung mga mother load, ang dami niyan. Pag nakuha mo yung gold, para yun ay maging purong-purong gintong-ginto, dadaan sa apo yun. Katulad natin. Para maging purong-purong ginto tayo, dadaan tayo sa bautismo ng apoy. Sikaraya 13. Ito yung talagang tugman-tugma ito sa iglesia natin talaga. Sukat na sukat ito talaga Xerox copy ng bit ng Sikaraya 13:7-9 ang iglesia natin. Basahin ko sa inyo. Gumising ka o tabak laban sa pastor ko at laban sa lalaki na aking kasama. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, saktan mo ang pastor at ang mga tupay mga ngalan. Di ba nung mamatay si Brother Manny, kumalat? Kumalat ang iglesia natin. Yung NCJ Ministry, kumalat yan Nung kumalat yan, for the meantime na buo. 3 obispo, si Elmo, si Garding at ako. For the meantime lang yun. Pero hindi mayroong prophecy kasi naganap sa iglesia natin. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, 2 bahagi mahihiwalay. Kita nyo naganap, di ba? Yung CHCCT nilinis, LCJ na nilinis. Nung linisin, 2 bishopric ang nawala. At matitira lang isa. At mapalad tayo. Kasi nahiwala yung bishopric na hindi na sira na LCJ. Hindi na kayang buuin ng LCJ. Basura na. So pinalitan ng bago ACLJ. Amen, come Lord Jesus na tayo. Ang 2 bahagi mahihiwalay sa at mamamatay. Ngunit ang ikatlo'y maiiwan. So may naiiwan munting kawan. Sabi ng Diyos sa Luke 12:32. Magala kayo munting kawan sapagkat nakakalugod sa Ama na ibigay sa inyo ang kanyang kaharian. Munti lang 1/3. Katulad nung dito sa atin, sa mundong ito, lahat 1/3 lang ng buong mga nilalang ang ipapalit nun sa langit. Kasi 1/3 yung nawala. 1/3 yung nawala na sumama kayo sa tanan. Ngayon, papalitan niya ng mga tao ng Diyos na 1/3 din, bubuuin. At aking dadalhin ang 2 bahagi sa apoy. Kaya huwag kayong magtaka, bakit marami sa atin ang may sakit. Ako, ang dami kong sakit. Pero patay mo lang ako, buhay pa ako. Ang Diyos ang bumubuhay, ang Diyos ang magtiwala ka lang, kahit may sakit ka, hindi ka mamamatay. Yun ang sabi na kay Martha, kay Maria ni Jesus Christ. Nananampalataya ka ba na ang sumasampalataya sa akin, bagamat mamatay, ay mabubuhay? Opo. Naniniwala ka ba ang sumasampalataya sa akin, hindi mamamatay? Sapagkat meron dito sa ibabaw ng bato na nakatayo, na hindi mamamatay hanggang sa pagdating ng Panginoong Yesus. Sana tayo yun. Ipag-pray lang natin ang ipag-pray. Kasi ang panalangin ng matuwid, dinidinig ng Diyos. Kung lahat tayo matuwid, ipinipray natin, Panginoon, Ama, i-preserve mo po kami, Panginoon. Dumaan na kami sa maraming paghihirap, maraming pagsubok. I-preserve mo kami, loobin mo, buhay kami lahat sa araw na yun. Dadatnan kami ng Panginoon is buhay. Kahit may sakit pa kami. Kasi siya pumapatay, siya bumubuhay. Kahit pa naghihingalungat, ayaw kang patay, hindi ka mamamatay. Kung naghihingalungat, ginusto ng Ama, pababain na siya, kompleto na bilang ng ito. Hindi ko ka namatay, di ba? So yung tiwala yun ang tinitignan ng Diyos sa atin, yung pananampalataya. Ikaw ba'y sumasampalataya? Ano ba ang pananampalataya mo? Kasi sa akin to, ang pananampalataya ako, kasi ang dami kong sakit High blood ako, may diabetes ako. Yung aking spinal cord, patapos na ang gawa Kaya ako dahil ang dami kong hardness Ang pananampalataya ko, Panginoon, sabihin mo lang. Sabihin mo lang, i-announce mo lang na si Larry magaling na. Si Larry wala nang sakit sa spinal cord. Si Larry magaling na yung high blood, magaling na yung diabetes. Sabihin mo lang, hihintayin ko yun. Yun ang hihintayin kong gawin sa akin ng Diyos. At ako naniniwala, ang dami na niya pinatunayan nga sa akin, nangyari. O hindi pwede niyang gawin yun, pwedeng gawin ng Diyos, buhay tayong lahat. Walang mamamatay sa atin kahit may sakit pa.
Kasi siya pumamatay, siya bumubuhay. Sabi sa Deuteronomy 32, 39. Tignan ninyo ngayon na ako sa makatwid bagay ako nga. At walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Nung araw, alam nyo, kinokontra ko to eh. Ba't naman papatay ang Diyos? Mabait yun, di ba? Eh nung mabasa ko to, oo nga, na pumapatay ang Diyos, ang akala ko si Satanas lang ang pumapatay eh. Ang Diyos pala pumapatay, kaya kahit magpakamatay ka, hindi ka pa mamamatay, buhay ka pa. Hindi ka pa pinapatay. Pero kahit nag-iingat ka at natutulog ka lang, patay ka na. Kasi ang Diyos ang nagtagda ng kamatayan. It is appointed unto man to live once and after death, judgment. So nagtalaga ang Diyos ng araw ng kamatayan mo at kapanganahan mo dahil weather. Pero siya pa rin ang magdidesisyon kung yung itinalaga niyang araw at oras mamamatay ka, pwedeng hindi. Kung gustuhin niya. Si Hezekiah, si Haring Hezekiah, mamamatay na yun eh. Sabi ni Isaiah, Haring Hezekiah, mamamatay na po kayo, sabi ng Diyos. Nag-pray ng todo si Hezekiah. Kasi mabuting hari si Hezekiah, siya lang ang sumunod sa aral ni Moses, sa utos ni Moses. Kaya nakabalik ang Israel eh. Pero nitong bandang huli, lumaki na naman ang ulo, gumawa na naman ng anomalya. Eh sabi ng Diyos, papatayin ka na. Nag-pray si Hezekiah, narinig ng Diyos ang tinig ni Hezekiah. Pinatawad ang kasalanan niya. Sinabi niya kay Isaiah, sabihin mo, bininig ng Diyos ang panalangin mo, Haring Hezekiah, bubuhay ka pa 15 years. Biruin mo, 15 years. Ang tagal din nun. 1 year nga lang eh, kung ano na mangyayari. Binuhay pa si Jesus. So, ibig sabihin, kung mamamatay ka man, pwede kang hindi patayin ng Diyos kung talaga matatakot ka sa Kanya. Proverbs 10:27, ang pagkatakot sa Diyos, pagpapalao ng buhay. Hahaba daw ang buhay mo pag natakot ka. Ibig sabihin, sunod ka ng sunod sa kalooban niya, hahaba ang buhay mo. The Word of God is health to the flesh. Kaya ang gagawin lang natin, sunod lang tayo ng sunod. Manampalataya lang na manampalataya. Huwag mo lang tignan yung nakikita mo o naririnig mo. The just shall live by faith. Not by might, not by what you see or what you feel. Not by sight. So yun lang ang gagawin natin mga kapatid. Makikita mo, gagawaan. Mag-practice tayo manampalataya. Ano man ang pinagpipray mo, huwag mong tignan malaki ba to o maliit. Noong una, tingin ko, napakahirap nung pinagpipray ko eh. Kasi humihingi ako ng sasakyan sa Panginoon eh. Para kay baby. Kasi ubos ang pera namin sa Grab lagi. Parot pa rito kami sa ospital. Ay ko, Panginoon, maawa ka naman sa amin. Ubos pera namin lagi. Pamasahe lang eh, sa Grab eh. Bigyan mo nga ako ng sasakyan doon. Kung bibigyan mo ako ng sasakyan, gusto ko Fortuner. Fortuner gusto ko. Yun ang gusto ko sa sasakyan Fortuner. Iba yung forma noon, kahit ibang talo nga ng mga bagong labas na model, pero iba pa rin ang forma ng Fortuner. Lalaki, dating ito eh. Ang nakikita ko may Fortuner, mga drug lord, kaya mga milyonaryo. So, matindi to eh, matindi sa pero kita mo, binigay pa rin ng Panginoon. Ibinibigay yung pagnanasa ng puso natin. Basta huwag ka lang matakot. Mag-pray ka na mag-pray hanggat hindi dumarating. Huwag mong tantanan ng prayer. Huwag kang titigil ng panalangin. Sabi sa 1 Thessalonians 5:17. Magsipan. Hello. Hey. Magsipanalangin kayo walang patid. Pray without ceasing. Walang patid na panalangin. Kaya mo bang manalangin na walang patid sa isip? Hindi. Bakit? Ang hirap nun. Biruin mo, walang patid ka mananalangin sa isip.
Eh di magpapaulit-ulit ka lang na yung prayer without ceasing by tongues. Kahit abutin ka pa ng isang araw sa prayer, wala. Alam niyo nung ma-MRI ako, may SMO pa si Daniel nun eh. Kasi nga sira na likod ko, hindi na ako makabangon eh. In-MRI ako, 32,000 pala, may SMO. Kaya, Ray, SOS, nawawala baterya. Alam nyo, ang proseso pala ng MRI, hindi ilalagay ka dun. Para kang alien dun sa loob ng tube. Tapos ang instruction, namamatay rin. Hello. Hi. Ayaw ng hello, hi. Ayaw pa rin. Hello, hi. So alam nyo, pag pala ikaw kumilos doon, uulitin na naman. Alam nyo, ginawa ko, ay ko, Lord, ayoko na magpaulit-ulit dito. Ano ba gagawin ko? Pray in tongues. Yun ang dumating sa pray in tongues. Nung simula ako ipasok doon, ay di walang galaw. Ang isip ko nasa puro prayer in tongues lang hanggang sa matapos. Nung binuksan na yung tube, nung stop doon eh, okay lang sa akin, parang kulang pa eh. Kasi pag nagpe-pray in tongues siya, parang tumitigil yung oras eh. Bakit? Pray without ceasing yun eh. Pwede ka mag-pray na mag-pray kahit walang oras eh. Kaya yun eh, ibig sabihin nun, pray without ceasing. Nakaupo ka, nakatayo ka, naglalaba ka, nagpa-plancha ka, nagluluto ka, naglilinis ka, nakasakay ka sa jeep, bumibiyahe ka, mag-pray ka. Mag-pray ka ng kahit yung sa isip lang. Huwag mo namang sasabihin, baka sabihin, luko-luko ka. Pag narinig ng matabi mo, may luko-luko dito. Lalo naman kapag nag-tongues ka, lalabas mo, lalo luko-luko ka. Yung nga, yung mag-pray ka na lang nang magsasalita, ay yung bang pray ka pa sa tongues, lalo luko-luko dating sa'yo, no? Anong malay nila doon? Kaya ang ginawa ng Diyos, mananalangin tayo sa ating pag-iisip, mananalangin din tayo sa Espiritu. 1 Corinthians 14:15. Ano ito? Mananalangin ako sa Espiritu at mananalangin din naman ako sa aking pag-iisip. Aawit ako sa Espiritu, aawit din naman ako sa pag-iisip. So, maliwanag yan. Magpe-pray ka sa isip, magpe-pray ka sa Espiritu. Eh para walang patid, pray in tongues. Sigurado yun eh. At kailangan sundin din natin yung manalangin ka ng lahat ng uri ng panalangin. Ephesians 6:18. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin. So maraming uri ng panalangin eh. Panalangin sa pag-iisip. Panalangin sa Espiritu, sa tongues. So lahat yan gagawin mo. Lahat ng uri ng panalangin. At daing sa buong panahon. At magpuyat sa buong katiyagaan. At daing na patungkol sa lahat ng mga banal. So ito ba nagagawa mo? Meron kami naman devotional time of prayer. Ikaw ang maglagay ng oras mo. Kasi si Daniel naglagay ng oras eh. 3, 9, 12 ang prayer niya eh. Si David, 7 times a day, nagpe-pray siya. Ngayon tayo, yung devotional prayer mo, ibig sabihin devotional, nakalaang oras para sa pananalangin sa Diyos. Ako usually, pagkatapos kumagising ng madaling araw, ewan ko sa inyo kung saan kayo dinadala ng Diyos sa prayer, devotional time ko yun. Mananalangin kang walang patid sa lahat ng mga banal. So, iisa-isahin mo mga kapatid mo. Unahin mo yung asawa mo dahil charity begins at home. Eh. Ang pag-ibig nagsisimula sa loob ng bahay. Sa asawa mo muna. Tapos mga anak mo. Tsaka mo na isunod yung magulang mo. Hindi mo na pamilya niya. Kamag-anak mo lang yan. Yung pamilya mo, ang ipagpe-pray mo, asawa mo, mga anak mo, then kamag-anak mo, tatay mo, nanay mo, kapatid, then yung church. Hanggang sa iisa-isahin mo, titiyagain mo. Kasi yun ang sabi ng Diyos eh. May daing patungkol sa lahat ng mga banal. So magkaroon tayo, pag sanay ka na yan sa prayer na yan, gagawin mo na lagi yan. Para lang yan exercise ng katawan, tere, di ba? Kahit ayaw mo, gusto mo mag-exercise, sanay ka na eh. Sanay na yung katawan mo eh. Ano ba yung tawag doon? Zumba.
Gusto mo magsumba, dapat samba. Magsumba ka na magsumba, pero magsamba-samba ka. So, yun eh. So, yun ang plano ng Diyos sa atin eh. Magkaroon tayo ng devotional time. Pag nakita ng Diyos yung gagantimpalaan ka, sabi. Kung gusto mong manalangin, pumasok sa kwarto, manalangin ka, nakikita ng Ama at gagantimpalaan ka niya. So, iyon, magsanay ka. Alam niyo, pag hindi kayo sanay mag-pray, para kayo may Alzheimer's disease. Nakakalimutan mo lagi. Pero pag sanay ka na, yung sunod-sunod nun, masusunod-sunod mo na yun. Bakit? Sanay na yun. Repetitive ang utak natin eh. Ang utak natin nakakatanda ng long-term memory pag repetitive. Kinakailangan, lagi mong ipipipre yun. Pag lagi nyo, sunod-sunod yun, makakabisado mo na, hindi ka na mawawala. Usually ako, nararanasan ko yan, nagpe-pray ako, talagang sumisingit siya sa sana. Nagpe-pray, Panginoon, yung mga anak ko, gawin mo ng totoong Kristiyano. Si Peter, ganito, ganyan. Si Daniel, si Daniel. Tsaka po yung yung labanos. At tsaka po yung panghalo doon sa sinigang. Bakit? Eh hindi ka sanay mag-pray eh. Pero pag sanay ka mag-pray, papasok na pang sinigang doon, pang adobo. So ganun mga kapatid, kailangan mo mag-practice. Practice makes perfect, mga kapatid. Amen. Igalang ninyo ang inyong ama at ina, at dito ay mayroong pangako. Amen. Good morning mga kapatid. Sa buhay natin mga kapatid, ipakikita ng Diyos yung goodness of God. Kasi kailangan ipakita niya yung kabutihan niya sa atin. Kasi anak niya tayo eh. Kaya kahit hindi natin nararamdaman ng Diyos, mabubuhay tayo sa pananampalataya. We live by faith, not by sight. Kasi kung mabubuhay ka sa nakikita mo, sa naririnig mo, matatakot ka eh. Magdududa ka. Pero kung mabubuhay ka sa pananampalataya, mawawala yung duda, mawawala takot. Naganap to kay Pedro. Kasi si Pedro, nakita niya, Panginoon, naglalakad sa ibabaw ng tubig, di ba? Sabi niya, Panginoon, pupunta ako dyan. Halika! So nakapokus ang isip niya, ang buhay niya kay Kristo. Yun ang supernatural eh. Lalakad tayo sa ibabaw ng tubig, tatalunin natin ang mga natural at supernatural kung nakapokus tayo kay Kristo. Kasi si Kristo ang nagsimula ng pananampalataya at magtatapos. He is the author and the finisher of our life. Kaya huwag kang matatakot sa mga bagay dito sa lupa. Ano mang nakikita mo, nararamdaman mo sa katawan mo, huwag mong panibalaan yan. Pumokus ka kay Kristo. Hebrews 12:2. Basahin natin. Namasdan natin si Jesus. So focus on the Christ. Ititig natin ang ating mata kay Kristo. Masdan natin si Kristo. Na siya ang gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. So ang Panginoong Jesus ang nagsimula at pagtatapos ng ating pananampalataya. So ang Diyos pag gumawa, tapos yun. Consummate na, finished business. Kaya kung ipopokus lang natin ang ating isip, ang buhay natin kay Kristo, huwag sa mga bagay na natural. Kasi si Pedro kaya lumubog eh. Bumatay siya sa natural eh. Nakita niya dagat, and siyempre natural, dagat yun, lulubog ka. Hindi naman pwede hindi ka lulubog. Gumana yung kaisipan niya. Kaya sabi ng Diyos, trust in the Lord with all of, do not lean in your own understanding. Pero ngayon, alam niyo, sa internet, meron na nakapaglakad sa ibabaw ng dagat. Yung mga sapatos, may mga hangin yun, ang lakas ng hangin sa sapatos, umaangat sa tubig yun, nakakapaglakad na sila ngayon. Pero artificial yun. Alisin mo yung sapatos, hindi na sila makakapaglakad. Tayo kahit walang sapatos na yun. Kahit wala tayong suot na anumang pampalutan, makakalakad tayo sa ibabaw ng tubig kung mamasdan natin si Kristo. Kasi napakabuti ng Diyos eh. God is good all the time. Siya ang Diyos na laging mabait sa panahon natin. Kahit nagkukulang tayo, nagkakasala tayo, mapagpahinuhod ang Diyos. Pinatatawad tayo, binabalik tayo lagi sa Garden of Eden. Ganun kamahal ng Diyos ang nilikha niya. Ganun niya kamahal tayo.
Kaya huwag mong pagdududahan at magsanay lang tayo na manampalataya. Huwag kang matakot, sumampalataya ka sa Diyos, sabi ni Kristo. Kasi minsan natatakot tayo, hindi naman maiiwasang matakot. Kasi tao tayo eh. Kung yung hayop, natatakot eh. Tayo yung mga tao pa, natatakot tayo dahil tao tayo. Pero dude, we must overcome fear by God's words. Magtatagumpay tayo sa pamamagitan ni Kristo. Okay lang yung matakot ka, pero hindi ka matatalo ng takot. Si David na, ubod ng tapang, ang damang kinatatakutan. Sabi niya sa Psalm 34:4, salamat o po Diyos, hinanap kita, natagpuan kita, inalis mo ang lahat ng takot sa akin. So maraming takot si David. Ganun din tayo, marami tayong bakit? Ang mind kasi natin mabuhay. Kaya sabi na Diyos, bigkisan niyo ibaywang ng inyong pag-iisip. Magpakatatag kayo at magpakatibay sa panalpala. Magpakatapang kayo mabuti sapagkat saan ka man kumaro, naroroon ako. Hindi kita pababayaan kailanman, hindi kita pagkukulangin, hindi kita pababayaan. Mag-ingat ka lang sa pag-ibig sa pera. So sumunod ka lang na huwag kang matakot mag-ikap at magando. Kasi yung iba natatakot mababawasan ng pera. Ang hindi mo nalalaman, yung ibinawa sa iyo, idadagdag ng todo. Sobra-sobra pa. Kasi wala ka na sa sumpa. Kaya kahit ang dami mong pera, nakasumpa ka, parang butas na busluya. Ubus lang ng ubus yan, walang mangyayari. Walang magaganap dyan sa iyo. Hindi ka mapagpapala kasi nakasumpa eh. Pero yung tunay na sumasampalataya sa Diyos, 2 isda lang, 5 tinapay, magpapakain ng 5,000. Sino magmumultiply? Ang Diyos. So yung katiting na sinusweldo mo, sasagana yan, uunlad yan. Ang Diyos ang magpapaunlad niyan. Ang Diyos ang gagawa niyan. Biruin mo, kung nandun tayo nung panahon na yon, hawak nila yung lalagyan ng isda at saka ng tinapay. Pag tinignan mo yun, hindi na uubos yun, nag-multiply. Sa sobra pa, 12 bakol pa, nakuha sobra eh. Pinatipon pa ni Kristo, do not waste a bit, sabi niya. Punin niyo yung mga natin, kasi makakain pa yun eh. So ayaw ng Diyos yung tayo, yung walang, hindi masinop. Gusto ng Diyos, masinop tayo. Eh yung iba napapagkamalang kuripot dahil sa masinop siya, hindi siya kuripot. Kasi yung iba napagkakamalang ng kuripot eh. Bakit? Ang tagal bumitaw ng pera eh. Pero bumibitaw ng pera yun sa mahalagang bagay. Pero yung mga bagay na hindi naman mahalaga, yun, doon nagiging kuripot. Kasi hindi naman mas importante yun. Yung mga importanteng bagay, doon tayo maging generous. Yung mga bagay naman, hindi naman masyadong importante. At tulad ng mga unbelievers. Pero mo, dami-daming pera nung iba. Bumibili ng mga design sa bahay. Bumibili ng paintings na ang mamahal. Bumibili ng mga figurine na ang mamahal. Ano mangyayari doon? Ano mangyayari doon? Meron kang figurine. Kahit made of gold ba, ano nangyari? Meron kang paintings gawa ni Leonardo da Vinci. Ano mangyayari doon? Hindi sila marunong gumastos ng pera. Pero tayo, kahit konti lang pera mo, meron tayong management tower. Binigyan tayo ng Diyos na i-manage yung kakarampot na pera, nasasagana yun, aabot ng matagal yun. Kasi sabi ng Biblia sa Proverbs, yung pera nakuha ng easy money, easy good. Pero yung perang pinagpagalan, sasagana uulan yun, mag-i-increase yun, sabi ng Diyos. Hindi ko na matandaan yung number sa Proverbs. Sa Proverbs yun. Yung pera nakuha sa easy way, sa madaling paraan, mawawala din agad. Pero yung perang pinagpagalan, nag-labor ka, dadami ng dadami yun. Bakit yun nasa kabanalan yung pagkita ng pera. Eh yung perang easy money, maaaring nag-corrupt ka. Kaya yung mga corrupt na yan, mauubos lahat ng pera nila yan. Pati yung inipon nilang pera in a good way, madadamay lahat yun. Kasi mawawala lahat sa kanila yun eh. Hindi katulad doon tayo na marunong kang nagkahanap buhay ka, sumusweldo ka, kahit ang liit na sweldo mo, magkakasya yan. Bakit? Ang Diyos ang gagawa niyan eh. Pakita niyo yung langis nung kay Elisha, di ba may utang yung widow? Sabi niya, dami ko pong utang, sinisingil na ako nung pinagkakautangan ko. Ang gustong pambayad, yung mga anak ko. Ano sabi ni Elisha? Marami ka ba dyan lagayan ng langis? O konti pa lang. Manghiram ka sa kapitbahay, lahat na makukuha mo, kunin mo. O tapos ayun, kinuha, yun lang nakuha. Hindi naubos yung langis na yun, napuno lahat yun. Nakabayad siya ng utang. Sabi ni Elisha, unahin mo muna kalooban ng Diyos. Mag-ikapot handog muna siya. Yung matitira, ibayad mo sa lahat ng utang mo. Yung matitira sa anak mo, ikaw. So hindi na ibayad yung anak niya.
Ganun kasagana ang pananampalataya. Kapag nagtitiwala ka sa Diyos ng lubos, huwag ka lang matakot, basta gawin mo pananampalataya. Ginawa ko na yan eh. Yan pananampalataya na yan eh. Kasi kami mga pinuno, matindi ang Diyos sa amin, konting error mo lang, papaluin ka. Kasi natatandaan ko nun, talagang bago pa lang ako nun, late pa lang na sweldo ko sa ano nun eh, 3,000 a month. Eh di sweldo na ako nun. Eh si Peter, o konti na yung gata, S26 yung gatas ni Peter nun eh. Sabi ko, tsaka bumili ka na lang ng mumurahing ano, pwede na yung bona. Tsaka na tayo bumili ulit ng gata. Unahin natin ang Panginoon, baby, unahin mo Panginoon. Inuna namin ang Panginoon, hindi ko inintindi kung may pambili ng ganito, kaya na. Diyos ang bahala sa atin. Kasi nandun yung faith mo, natitiwala ka sa Diyos. Kinagabihan, pinuntahan ako ng kuya ko dito eh. Binigyan ako 700. Samantalang ang tithes ko lang nun, 300 lang, di ba? Sumobra pa. Binigyan ako, sabi ko, ba't mo ako binibigyan ng pera? Kasi sabi na sa church, may church pala sila, isa siya dun sa, sa member ng church, eh may natirang doon sa kanya. Kasi ang yaman ng church nila, CCF. Sabi niya, bigay sa akin ito ng leader namin. Sabi ko, ba't mo binibigay sa akin? Kasi sabi niya, ibigay ko kung saan ko, kanino ko gusto. Ikaw naisip kong bigyan eh. Hindi niya alam ang Diyos naglagay sa isip niya noon. Kasi ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay. Kaya kita mo, kapag ikaw sumusunod sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Basta mag-ingat ka lang sa pag-ibig sa salapi. Hebrews 13:5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasya na kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi sa anumang paraan. Hindi kita pagkukulangin at sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. So kung paniniwalaan mo itong salita ng Diyos na ito, sisiguraduhin ng Diyos yung tiyak. Kasi nalulugod ang Diyos sa sumasampalataya eh. Nakita niya yung puso at isip mo na mananampalataya ka talaga eh. Hindi mo panghahawakan ng natural na bagay, supernatural. Kasi kailangan maging supernatural tayo eh. Si Pedro, sandali lang naging supernatural, nakalakad sa ibabaw ng dagat eh. Maya-maya, natural man na naman siya, balik sa dati. Dilumubog, pero nung humingi siya ng tulong, supernatural si Kristo, hiningan niya ng tulong. Hindi sarili niya. Kahit kaya niya lumangoy, hindi siya lumangoy. Nagpatulong siya kay Kristo, supernatural pa rin. Kaya tayo, bagamat supernatural tayo, bumabalik tayo sa natural eh. Pero pagbalik natin sa natural, supernatural ulit tayo, humingi tayo ng tulong sa Kristo. Kaya hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Pero yung pag-ibig sa pera, ugat yun ng lahat ng kasamaan at kasalanan eh. Yung pag-ibig sa pera, humingi kayo na humingi ng Diyos, maraming pera. Pero wag mong ibigin, ibig sabihin, pagharian ka ng pera. Ang number one sa'yo, pera. Puro pera na lang nasa isip mo, hindi, ang Diyos muna. Saka na yung pera. You cannot serve two master eh. You will hate the other, you will love the other. Pag inibig mo ang Diyos, kailangan hindi unahin ang pera. Kasi pag inuna mo pera, hindi mo mauuna ang Diyos. Puro pera na lang ng pera. So nasa natural man ka, hindi ka supernatural man. Kasi ang supernatural man, hindi na makasanlibutan. Kaya yung pag-ibig ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos mananagana sa iyo. Sabi sa Exodus 34:6, at ang Panginoon nagdagdaan sa harap niya, itinanyag ang Panginoon Diyos na puspos ng kagandahan loob, kahabagan. Banayad sa pagkagalit, sagana sa kaawaan at katotohanan. So sagana sa kaawaan. Just call on me and I will answer thee. Kasi kapag tayo tumawag sa Diyos, dahil alam ng Diyos na tunay kang anak niya eh, nagsusumikap ka sa pagsunod, just call on me and I will answer thee, sabi sa Jeremiah 33:3. Kasi pagkita ng Diyos tayo, halimbawa, nasa time in danger, in trouble tayo, kailangan natin ng tulong, kung mo alam na ng Diyos yun, kahit hindi ka pa nga humihingi ng tulong, tutulungan ka, lalo-lalo na pag humingi ka ng tulong, ang bilis. Ito sabi niya, bibigyan ka pa ng bonus. Ito sabi niya, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo.
At ako'y magpapakita sa iyo ng dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nalalaman. Yun ang bonus. Pag tumawag ka sa Diyos, sasagot siya, magpapakita pa sa iyo ng bagay na hindi mo nalalaman. Yung mga fantabulous things, fantastic things, yung mga mystical na bagay, magpapakita pa ang Diyos sa iyo ng bonus. Kasi ganun tayo kamahal ng Diyos. Ganun talaga ang kabutihan ng Diyos. Magkusang loob ka lang. Sabi sa Isaiah 1. Gusto ng Diyos yung kusang loob natin ginagawa. Isaiah 1:19. Kung kayo'y magkusa at magmasunurin, kayo'y magsisigain ng buti ng lupain. So napakabuti ng Diyos talaga eh. Magsisikain tayo ng buti ng lupain. Saan man tayo dali ng Diyos, saan ka man magpunta, hindi ka pababayaan. Laging nandun siya. Sabi sa Joshua 1:9. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti, huwag matakot o manlupaypay man. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. So saan ka man punta, nandun ang Diyos. Kahit hindi mo nararamdaman. Yung mga apostol na, di ba, bagyo buhay, binagyo sila eh. Bagyo buhay nila dahil umuuga yung bangka, ang lakas ng hangin eh. Pero ano nangyari sila? Natakot sila, di ba? Sa takot nila, ginising nila Panginoon. So nandun si Kristo kaya lang natutulog. Kasi tao si Kristo eh, napapagod, magugutom, matutulog. Ang Diyos hindi eh. Ang Ama hindi naman nagugutom yun, hindi naman natutulog yun. Laging gising yun. Pero si Kristo kasi tao. So pinakita lang doon ang halimbawa na kahit wala ka nararamdaman na may Diyos, kahit hindi nagpaparamdam yung Diyos, nandun siya, just call on the name of the Lord and I will answer you. Ang bilis noon. Napakabilis noon. Kasi hindi siya magpapabaya eh. Ipakikita niya na siya nga ang Diyos mo. Saan ka man pumaroon, hindi kita pababaya. So ganun ang pangako na. At ang Diyos pag nangako, siguradong tuto pa rin. Psalm 23:6. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. Ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. All the days of our life. Ganun ang Diyos eh. Pag nangako siya, sagot niya lahat, all package. Lahat na. All expenses paid. Sagot na niya. Kung sumatumis, tapos na. Sagot ko na lahat sa iyo mula nung bata ka, hanggang sa tumanda ka, hanggang sa naging Kristiyano ka, hanggang sa hindi ka namatay o namatay ka, hanggang sa makarating ka sa langit. Sagot na ng Diyos lahat yun. Ganun ang kabutihan ng Diyos kasi hindi siya pwedeng magsalita ng bagay na hindi niya gagawin. Hindi siya magiging Diyos. Kasi ang Diyos hindi magsisinungaling, hindi magbubulaan. So lahat ng sinasabi niya sa Biblia, tiyak na magaganap yun. In His time. Hihintayin mo lang ang time of the Lord. Isaiah 60:22. Pabibilisin niya pag oras na niya. Tingnan nga natin kung tama yun. Ang munti ay magiging 1,000 at ang maliit magiging matibay na bansa. Akong Panginoon ay papapangyarihin gumadali sa kapanahonan. So there is time for everything. Pag panahon na yun, time of God na yun, gagawin na niya kaagad. Bibilisan na niya. Kasi time of God na yun eh. Kaya kahit anong hinihingi niyo sa Diyos, hintayin mo lang. Ako hinihintay ko lang eh. Ang faith ko kasi, i-announce lang ng Diyos na I am healed. Yun lang ang sinasabi ko sa Kanya, Panginoon, sabihin mo lang. Magaling na lahat ng sakit ko. Magaling na ako. At malalaman ko yan, kapag hindi ko na nararamdaman, yung nararamdaman ko. Ibig sabihin, pinagaling mo na ako. Yan lang gusto ko, sabihin mo lang. Hindi ko kailangan ng kahit anumang bagay. Sabihin mo lang, magaling na ako. I-announce mo lang, Panginoon, na Larry is healed from all sickness, from all ailments, all discomfort, magaling na siya sa lahat ng sakit niya. Yun lang ang faith ko. Your faith has made you whole. So, hintayin mo lang yun. Hintayin mo yun. Pag isang araw na ako nakakalakad na ng maayos, kasi
may araw na hindi talaga ako makatayo eh. May araw na sakit-sakit ng likod ko. Eh, biruin mo, 5 disc spinal cord ang kailangan mong operahan. 3 sa lumbar spine, 2 sa cervical spine. Eh, 350,000 ang isa, di 1.750 million yun. Kahit nga may pera ako, hindi ako magpapa-opera. Nagtitiwala pa rin ako sa Diyos. Kasi alam ko, hindi gagawaan ng Diyos ng isang bagay na hindi lifetime. Hindi siya gagawa ng spinal cord na hindi niya aayusin. Matibay ang spinal. Yan ang pinakamatibay, spinal cord, tsaka ang bungo. At tsaka itong puso, kaya kita mo, puro skeleton, puro ribs, suportado ng ribs. Parang Earth, nandun yung Jupiter, suportado ng Jupiter ang Earth. Kasi bakit? Malakas ang gravitational force ng Jupiter eh. So lahat ng asteroid, meteorites na babaksak sa Earth, pupunta muna sa Jupiter. Parang big brother yung Jupiter sa Earth, kaya malapit sa Earth. Siya yung magdidepensa sa Earth. Imbis na pupunta sa Earth, sa kanya pupunta. So ganun ng Diyos eh, ginawa niya yung ating utak, covered ng bungo, napakatigas niyan. Kaya yung iba, tigas-tigas na ng ulo eh. yung ano natin, ribs, tinan mo, suportado mga internal organs. Yung spinal cord, kita mo, nabebent yan. Kahit sa ang angulo, pero kapag nagka-depression na, paglingon nga lang, hirap na hirap akong lumingon eh. Kaya makikita nyo dyan, nag-i-exercise ako dyan pag nakaupo eh. Ang sakit-sakit ng likod ko talaga. Pero sa awa ng Diyos, nakakapaglakad pa ako. Nakakapagsalita pa ako, nakakakilos pa ako. Pero ang hinihiling ko sa Diyos, yung total healing. Kasi hindi ko nga ipapagamot ito sa tao eh. Hindi ko ipagagalaw sa sergeant to eh. O sino magpapagaling sa akin, hindi siya lang. Hihintayin ko lang yung time na yon. Lord, sabihin mo lang. Katulad ng centurion, di ba? Sabi niya kay Jesus Christ, Panginoon, yung pong aking alipin, meron pong sakit siya, itumamatay. Halika, puntahan natin. Sabi ni centurion, hindi, huwag na po, Panginoon, sabihin mo lang. Sabihin mo lang na magaling na yung aking alipin, magaling na. Kasi centurion siya eh. Eh, ang centurion, meron 100 soldiers yung under sa kanya. Authority siya, centurion siya. Kaya sabi niya, alam ko po ang authority, sabihin ko lang sa aking alipin na sundalo, gawin mo to, susunod. Gano'n din kayo. Sabihin nyo lang. Kaya kung ang faith mo, yung faith ng sinabi ni Kristo, hindi pa ako nakakita ng ganitong klase pananampalataya sa Israel. Pero itong centurion to, mga pananampalataya, sabihin ko lang. Tapos sumalubog yung alila nung centurion, sinalubog. Sabi nun sa centurion, Panginoon, magaling na po ang inyong alipin. Sabi ni centurion, ano oras? Nung oras na sabihin ni Kristo, magaling na yun, magaling na. Ganon kabilisan Diyos sa pagsunod sa kanyang kalooban. Kasi hindi tayo marunong manalangin eh. Kaya ang Espiritu mananalangin sa atin, sabi sa Hebrew. May mga bagay tayo hindi tayo marunong manalangin. Kaya sabi niya sa Romans 8:26 ang ganito. Siya ang mananalangin sa atin sa mga bagay na kailangan natin. At gayon din naman ng Espiritu yung tumutulong sa ating kahinahan. Kasi mahina nga tayo eh. Mahina tayo sa lahat ng bagay. Kasi inalala ng Diyos, galing tayo sa alikabok. Kaya mahina tayo. So tanggapin mo mahina ka. Say to the weak, I am strong. Magiging supernatural ka. Mahina nga eh. Say to the weak, I am strong. I am strong. Sabihin mo lang. Kasi pag sinabi mo yun, sasabihin din ng Diyos, you are strong. Kaya pag sinabi mo, sasabihin din ng Diyos yun. Kung ano ang kalooban ng Diyos sa lupa, sa langit, mangyayari sa lupa. Hingin mo ang kalooban ng Ama. Ito kalooban ng Ama, hindi tayo marunong manalangin. Tumutulong sa atin, kapag hindi tayo marunong manalangin na nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ang hibik na hindi maisaysay ng pananalita. So yung Holy Spirit na ibinigay sa atin, yun ang mamamagitan sa atin. Ganon kabuti ang Diyos sa atin. Yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, siya pa rin ang gagawa. Yung hindi mo maipagpe-pray, ang Espiritu Santo magpe-pray. So supported tayo ng Diyos sa lahat ng bagay. Ganon ang goodness of God. He is good all the time. Wala siyang pinipiling oras o minuto, segundo. Pag kailangan mo, nandun siya, call on me, and I will answer you. And I will show you great and mighty things that you have never known before. May mga bagay na ipakikita ang Diyos sa iyo at ipauunawa na ang hirap unawain. Pero naunawaan mo. Bakit? Tumawag ka sa Kanya eh. Call unto me and I will answer thee.
Kasi hindi nga magpapabayaan Diyos sa atin dahil puspos siya ng kabutihan sa atin. Sabi sa Romans 2. Romans 2:5. Umpisa natin ang 4. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ang siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Kaya kahit ang dami nating pagkukulang dahil sa kabutihan ng Diyos, aakayin ka sa pagsisisi. Kaya mangyayari, uudyuhan ka ng Espiritu, magsisi ka. Ikaw naman, hindi mo namamalayan, Espiritu Santo nagsasabi sa'yo, nagsisisi ka na. Espiritu Santo yun. Kasi ang tao, karna na nga eh. Ba't ka nagsisisi? Hindi ikaw yun, Espiritu Santo yun. Pinauunawa ng Espiritu sa'yo, nagkukulang ka, may kasalanan, kaya ka nagsisisi. Hindi nyo namamalayan, minsan nandun sa isip mo yun eh, nagsisisi ka. Espiritu Santo yung gumagawa nga, dahil mahina nga tayo. Hindi natin alam kung kailan tayo mananalangin, ano ipapanalangin, siya ang gumagawa. Dapat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, nagtitipon ka sa iyong sarili ng poot sa kaarawan ng kapuotan ng Diyos at pagpahayag na tapat na paghuhukom ng Diyos. Na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang gawa. Sa mga nagsisipagtiyaga, sa mga mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Dadapot ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisunod sa kalituan ay ang kapuotan ng Diyos. So yung mga hindi susunod talaga sa Diyos, kapuotan ng Diyos, pero tayo, ng mga anak ng Diyos, mapagpahinuhod siya. Ayaw niya na hindi tayo maligtas, sisiguraduhin niya kaligtasan. Kaya nagbibigay siya ng pagnanasa, magsisi ka. Hindi mo namamalayan yung, purbahan mo minsan sa sarili mo, dumapasok sa isip mo, pinagsisisi ka. Lalo na kapag may nagawa kang intentional, talagang yung budhi mo, hindi mapakali. Kasi intentional yung ginawa mo eh. Kasi yung kasalanan na gagawa natin hindi intentional, papakilala lang. Pero yung mga intentional, talagang susurutin ka ng budhi. Sasabihin ng Espiritu sa'yo, may ginawa ka. Mali yung ginawa mo, intentional yan. Kaya ikaw naman, abot-abot ang hindi mo ng tawad. So, sa pagganyan natin ng tawad, nakikita ng Diyos yung puso natin. Pinatatawad niya tayo. Kasi mapagpahinuhod nga siya, puspos siya ng kabutihan sa atin. Sabi niya sa Psalm 34:8. O inyong tikman at tignan ninyo ang Panginoon ay mabuti, mapalad ang tao na nangangalog sa Kanya. So mapalad ka kung umaasa ka sa Diyos. Blessed are the man who trust in God. Kasi kapag nagtitiwala ka sa Diyos, wala kang ibang inaasahan kundi ang Diyos, nalulugod ang Diyos. Pero mo wala kang ibang inaasahan kundi siya, ano gagawin ng Diyos? Malulugod ba? Itong anak kong ito, ako lang ang inaasahan, hindi umaasa sa tao, sa pera, o ano pa ba, ako lang ang inaasahan nito. Eh gagawin ng Diyos lahat ng kapangyarihan niya para sa iyo. Bakit? Buo yung pagtitiwala mo eh. Kaya sa Proverbs 3:5, ito sabi niya eh. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Ibig sabihin, buong buhay mo. Espiritu mo, kaluluwa mo, katawan mo, hanap buhay mo, pera mo, oras mo, lahat ng nasa iyo. Lahat ng buhay mo. Ipag-itiwala mo sa Diyos. At huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kasi pag ikaw nag-iisip, sisingit si Satanas. Hindi pwedeng hindi sisingit yun, maniningit yun eh. Kahit hindi mo payagan yun, sisingit yun. Sisingit at maglalagay ng tot sa iyo yun. Madidiscern mo yan, si Satanas na yung nag-iisip sa iyo. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad. At kanyang ituturo ang iyong landas. Acknowledge everything to the Lord. Ano man ang gagawin mo? Sabihin mo sa Diyos, bagamat alam na ng Diyos yun at alam na rin niya gagawin niya, gusto niya yung nagpe-pray ka, umaasa ka sa Kanya. Kaya sabi, mapalad eh. Yung ibang walang inaasahan kundi ang Diyos.
Kasi nalulugodan Diyos sa umaasa sa Kanya eh. Ako natutunan ko umasa sa lahat sa Kanya nung maestro ko. Kasi wala eh. Wala kang kakayanan pag na-estro ka. Yung nga igalaw mo lang daliri mo, hindi mo maigalaw eh. Yung nga lang baka iihi ka, hirap na hirap ka eh. Sabi ko, ganun pala yun. Ako lakas ng tiwala ako sa sarili ko. Maliit pa akong bata, ba talaga sarili ko lang pinagtitiwala ako. Wala akong pinagtitiwalaan kahit sino, sarili ko lang. Inilagay ako ng Diyos sa kalagayan, hindi mo kayang tulungan ng sarili mo. Doon ko na-realize, hindi pala kaya ng tao. Yung pag-ebak lang, pagkain, pagtulog eh. Ang dali-daling gawin yun eh. Ako bago ko pa magawa yun, hindi pa ako ng tulong sa Diyos eh. Kaya ako wala akong ginagawa, hindi humihingi ng tulong sa Diyos, kaya mapalat ako. Bakit? Wala kang ibang inaasahan kundi ang Diyos eh. Kailangan bang ma-stroke pa kayo para ma-realize yun? Hindi na, ako na yung example. Pinatotoo ko na sa inyo, kapag ikaw inilagay ng Diyos sa kalagayan, hindi mo kaya, doon siya kakaya. Doon niya ipakikita kapangyarihan. Pag hindi mo na kaya, di ba nangyayari dito sa inyo, pag pagod na isip mo, hirap na hirap ka na mag-isip, natataranta ka na, sabi mo, Lord, ito na bahala. At saka mo lang ibinibigay. Pag ikaw hirap na mag-isip, hirap ka na, hindi ka na, saka mo lang ibinibigay. Ba't sa umpisa pa lang, ibigay mo na. Para hindi ka na mahirapan. Ipasa mo na kaagad. Natatandaan ko si Mawalito kami, nagpe-pray kami lagi ni Mawalito sa ano niya, sa biyayang para sa kanya. Sabi ko, Mawalito, pag may problema, ibato mo sa akin ng bola. Para maibato ko rin ng bola sa Diyos. Ibigay mo sa akin yung bola, ibibigay ko sa Diyos yung bola, ibato mo agad. O ganun lang kami. Ibabato ni Mawalito sa akin ng problema, di ibabato ko sa Diyos ang problema. Para si Jesus Christ, siya yung mamamagitan sa Ama. Pag ibinato ni Mawalito yung bola sa akin, ibabato ko yun sa Diyos. Ang hahawak mo si Kristo, ibabato niya sa Ama. Sa gabay ng Espiritu Santo. Ganun lang sistema eh. Kailangan may mamagitan sa lupa kay Kristo. Tayo yun, mga anak ng Diyos. Kailangan may mamagitan sa Ama, si Kristo yun. So laging merong mamamagitan. Laging may padrino. Yan ang kaparaanan ng Diyos, may padrino. Kung sa langit niya, may padrino, sa lupa pa ba? Kaya nga ang tindi ng mga korupsyon yung mga padrino eh. Antitibay, kita mo hanggang ngayon, wala pang nangyayari. May mga padrino yan eh. May humahawak sa kanila. Kaya ang padrino natin si Kristo eh, paano tayo magagalaw? Kay Kristo na ibinigay na lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Siya yung advocate mo, siya yung abogado mo. Paano ka kakatulan ng abogado mo? Nasa atin si Kristo. Yung abogado natin, nasa atin eh. Paano tayo kakatulan? Pero kinakailangan patunayan mo na si Kristo ang advocate mo. Ibigay mo sa Kanya ang lahat. 1 Peter 4:19. Kaya't ipagkatiwala naman na nagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na dumalang. So ipagkatiwala doon natin ating kaluluwa sa mabuting gawa. Ibig sabihin, ang mabuting gawa ay nihanda na ng Diyos upang lakaran natin, si Kristo. Ang salita ng Diyos ang mabuting gawa. Ang salita ng Diyos ang ipinadhana na sa atin upang lakaran natin. So ipagkatiwala mo daw ang kaluluwa mo at ang kaluluwa natin. Yan na nagpapakitakbo sa ating katawan. Ipagkatiwala sa mabubuting gawa. Ibig sabihin, ready ka na magpakabanal-banal. Kasi yung banal, magpapakabanal-banal. Kaya ka binanal ng Diyos para magpakabanal-banal. Kaya ka tinawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya at ang paglilingkod, pagsunod sa utos niya. Kaya kung tayo banal na, naging Kristiyano na, nasa atin na Espiritu Santo, so meron ka na ngayong responsibility magpakabanal-banal. So ang pagpapakabanal-banal, araw-araw, pipiliin mo, sabi sa Deuteronomy 30:19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito. So bukas uli, araw na ito na naman. So everyday ito, gagawin natin. Na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay. So there is always choice every day. Every day there is always a choice. Kamatayan ba, buhay ba, pagpapala ba, sumpa.
Ang Diyos ba o si Satanas ba? Ang kaulooban ba niya o kalooban ni Satanas? Pipili ka araw-araw. Kaya't piliin mo ang buhay. No, nagsasadya sa Diyos, piliin mo yung buhay. Upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So pag pinili mo ang buhay, ang Diyos ang pinili mo, salita ng Diyos susundin mo, ikaw at ang iyong binhi pagpapalain. Tatanggap ng buhay na at pagpapalain sa lupa. For thousands generation, magpapala sa ganun ang kabutihan ng Diyos eh. From thousands generation, those who love Him. Kaya ang pag-ibig ng Diyos talaga yan eh. Grabe yan. Kaanak-anakan at kaapu-apuhan mo, kaapu-apuhan mo. Pero ang galit din naman niya doon sa mga umaaway sa kanya to the fourth generation. Yung mga apot kaapuhan nun, hindi kakalingain ng Diyos. Pero kapag ikaw ay kumalinga sa Diyos, hanggang sa 1,000 salin dahil pagpapalain. Ganun ang kabutihan ng Diyos. Sabi sa Nahum 1:7, ang Panginoon'y mabuti at ibayan sa kaarawan ng kabagabagan at nakikilala na yung naglalagar ng kanyang tiwala sa Kanya. So kilala ng Diyos yung sumasampalataya sa Kanya. Alam ng Diyos na anak niya. Kaya sa araw ng kabagabagan, tumawag ka lang. Kahit anong problema mo, maliit, malaki, tawag lang. Tumawag ka lang, magre-ring yung phone. Sasagutin ka ng Diyos. Ang bilis pa. Yung hihingin mo nga, alam na ng Diyos yun eh. Kaya pag hingi ko pa lang, ayun eh. Kasi hindi ka pa nga humihingi, alam na niya eh. Hindi ka pa nagpe-pray, alam na niya, pagpe-pray mo eh. Nalulugod ang Diyos sa nagpe-pray. Sabi sa James 5. Magpahayagan nga kayo, James 5:16. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. So malaki daw ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. So dahil sa prayer mo, didinggin ng Diyos ang prayer mo. Gagawa ang Diyos dahil pinalulugdan ka na. Ano man ang ipag-pray mo dahil matuwid ka, gagawin ng Diyos yun. Kasi pangako na yun eh. Malaki nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. So kung lagi kang matuwid, paano ka nagiging matuwid araw-araw? Lagi ka nagsisisi. Kasi matuwid na tayo eh. Banal na tayo eh. Perfect na tayo. Ligtas na tayo. Pero araw-araw nabubuhay ka pa. So araw-araw ka mananampalataya, araw-araw ka magsisisi, araw-araw mo gaganapin ang kalooban ng Diyos. Magiging matuwid ka sa harapan ng Diyos araw-araw. Kasi meron ng witness eh, langit at lupa. Kasi ang pagka-witness tao, magsisinungaling eh. Ang langit at lupa, magsisinungaling ba yan? Kaya nga sabi ni Kristo, di ba? Papasok siya sa Jerusalem, Hosana eh. Naglatag ng mga dahon ng buho, lamakad siya dun eh. Sabi ng mga Pariseo, patigilin mo nga yung mga alagad mo sa pag-awit at pagsamba sa iyo. Ano sabi ni Kristo? Pag pinigil nyo ang pag-awit ng bayan ko, nakikita nyo yung mga bato sa paligid, yan ang kakanta. Pero kapag kumanta yun, lalaki ng bunga nga ng bato na aawit yun. Hindi nakapalag yung mga Pariseo, tigil si tiklop sila. Yun yung araw na papasok ng Jerusalem si Kristo kasi malapit na Passover nun eh. Malapit na siya mamatay eh. So pumasok siya sa Jerusalem, inaawat ng mga Pariseo yung pagsambal pagpupuri siya. Hindi. Nakita mo yung mga bato, yan ang aawit. Yung langit at lupa, yan ang witness natin. Pero pag nag-witness sa atin yan, hindi magsisinungaling yan. Ang nagsisinungaling tao. Buti pa yung hayop, hindi nagsisinungaling. Tanungin mo yung hayop, hindi magsisinungaling yun. Kaya kita mo yung aso, best friend talaga ng tao aso. Napatunayan ko yan kay Bana. Maraming beses na ako inililigtas niyan eh. May utang ako kay Bara. Sabi ko, Bana, may utang ako sa iyo ha. Biruin mo, talagang hindi ko makalimutan yun. Lumalabas ako, nakamotor. Bumalabag ako sa labas. Pag balabag ko, kung pilay ako sa kaliwa, baka hindi na ako makatayo. Ang tagal ko, nadadaganan ako ng motor. Sigaw ako na sigaw kayo dyan. Hindi ako naririnig kasi soundproof tong bahay na, hindi ko maririnig sa labas eh. Tapos, maya-maya biglang may lumabas dyan. Eko, paano mo narinig ang boses ko? Sigaw ako ng sigaw. Hindi ikaw ang narinig ko si Bana. Ay, bakit? Iba yung kahol ni Bana eh. Parang may ibig sabihin eh.
Lumabas ako. Ayun, nakita nga kita, nakabuwal ka doon. Ayun, binuwal yung motor ko. So, alam ng aso. Natutulungan ako, sabi ni Jan, sabi ko, alam mo, Diyos ang gumawa niyan, hindi ikaw. Diyos ang lahat may gawa niyan. Inutusan niya yung aso, si Bana, na mag-communicate sa iyo. At ikaw naman, pinaliwanagan ka ng Diyos, na intindihin mo na iba yung kahon ni Bana, may ibig sabihin. Para iligtas ako. Kasi gagawa ang Diyos ng lahat na paraan para iligtas tayo. Ibigay mo, hindi ako nakaalis dyan, hanggang alas 12, tapat nandun ako. Hindi ako makakatayo kung hindi dumating si Jan. So maraming beses pa yan. Yung pagmumotor ko lagi ang problema. Sa San Miguel din naman. Pupunta ako doon sa likod doon sa creek. May creek doon eh. I-discover ko yung mga dahon ng banaba, kukuha ko eh. I-explore ko yung lugar na yun. Meron doon pataas na hindi naman sementado, buhangin. Sabi ko, wala akong ibang paraan kundi iakyat ko ito. Sabi ko, Panginoon, naakyat ako dito. Ikaw na bahala, yung mga ministering angels mo, ihanda mo sa akin. Mahirap itong gagawin ko. Di inakyat ko, naku, nangyari nga. Hindi na ako makatakbo kasi buhangin eh. Hindi tumatakbo yung gulong sa buhangin. Hindi ako makaakyat. Abot-abot yung sigaw ko. Panginoon, yung mga ministering angels, tulungan niyo ako. O maya-maya, nakaakyat na ako. Ministering angels yun. Kasi tutulungan tayo ng Diyos. At ang ginagamit niyang pantulong, yung mga anghel niya. Sabi sa Hebrews 1:14. Piruin mo, gaano tayo kamahal ng Diyos? Nilikha ang anghel para sa atin. Para yun ang gagamitin ng Diyos pag meron siyang gagawin. Mga anghel. Pero ang purpose ng pagkalikha sa kanila para sa atin, ganun tayo kamahal ng Diyos. Ganun katindi ang creation ng mankind. Sabi niya dito, hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod? Kasi espiritu mga anghel. Na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan. Ay di ba magmamana tayo ng kaligtasan? Ligtas na tayo by hope eh. Pero in the future, magmamana tayo ng kaligtasan. Isinugo ang mga anghel para sa kapakinabangan. Ito mo si Jesus Christ, nung mag-pray diba sa wilderness, sa disyerto, iniliminister siya ng mga anghel doon. Kaya ano ginawa ni Satanas? Diba? Tinisting agad siya ni Satanas. Ay ano, di ba gutom ka? Ay ano ba ito? Gawin mong tinapay para makakain ka. Gutom ka, di ba? Kumain ka. Kasi alam niya, tao eh. At hindi niya alam, naging tao si Kristo. Bobo talaga si Lucifer eh. Matetempted mo ba ang buong kapuspusan ng Diyos nasa kanya? Man doesn't live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Hindi mabubuhay ang tao sa pagkain lang, kundi sa bawat salita ng Diyos tayo mabubuhay. O may nagawa ba si Lucifer? Ang mga tao ginagawa yan eh. Yung bato ginagawang tinapa, illegal. Hindi dapat gawin kasi pag hindi dapat gawin illegal, dapat bang gawin ni Kristo yung bato gawin tinapay? Yung si Bada, yung gagawin tinapay. Yung flour gawin tinapay, pero yung bato gagawin mong tinapay. Ano yung magic? Hindi niya maloloko si Jesus Christ. O marami pang temptation ginawa si Satanas. Hindi nanalo si Satanas. Hanggang sa lumaya si Satanas, hindi niya kaya si Kristo eh. Ganun din tayo, kaya sabi ni Kristo eh. John 16:33. Ang mga bagay na ito sinasalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan, mayroon kayong kapighatian. So understood. Dito sa sanlibutan, marami tayong kapighatian. Maraming pagtubo, maraming tukso, maraming kahirapan, marami tayong kapighatian. May suffering tayo dito sa mundo. Lakasan ninyo ang inyong loob, akin dinaigit sa sanlibutan. So lakasan nyo ang loob nyo, nadaig ko sa sanlibutan, sabi ni Kristo, talo si Satanas, lahat ng temptation, talo. Kasi lahat yung pang mundo. Di ba pag mundo lahat yun? Pagkain, kayamanan, pera, prestige. Lahat. Puro pangmundo yung ginawa ni Satanas. Kasi effective si Satanas sa pangmundo. Alam niya kasi ang mga anak ng Diablo makasanlibutan.
Anak ng Diyos yun talagang tanga. Anak ng Diyos yan, hindi naman anak ng sanlibutan yan. Tinesting niya ng gano'n, wala siya nagawa. O di takbo siya. Walang magagawa sa Satanas sa atin. Talo na nga eh. Consumatumes na. Kaya yung iniisip ni Satanas na patayin si Kristo nung bata pa, hindi mangyayari. Bakit? May kalooban ng amang lumaki. Kasi kailangan ipako sa krus eh. Makakabuhat ba ng krus yung maliit na bata? Maliit na krus yung bubuhat. Maipapako mo ba sa krus yung bata? At saka yung bata, anong malay ng bata? Anong malay ng bata kung bata? Kailangan lumaki, matuto. At tinuruan si Jesus Christ ng Ama sa lahat ng bagay. Bawat salita ng Ama, sabi ni Cristo, ang bawat sinasalita ng Ama, sinasalita kung paano ko sasabihin at kung paano ko sasalitain. Ang salita niya ay buhay na walang hanggan. Kaya napakabuti ng Diyos sa atin mga kapatid. Huwag niyong kalilimutan lagi na anumang bagay nangyayari sa inyo, sa ikabubuti niyo yan. Kasi tapos na yung libro natin. It is finished, consumatumes na eh. Finished business. Hindi gagawa ang Diyos ng hindi finished business. He is the author and the finisher of our faith. Siya ang nag-akda, siya ang gumawa ng ating pananampalataya sa simula hanggang sa katapusan. Hindi niya tayo pababayaan na sa alanganin. Hindi bakla ang Diyos natin. May manhood siya. He is a man of word. Pag sinabi niya, magaganap yun. He is the author and the finisher of our faith. Amen.